So ito na po yung unit natin, no? Ayan, then testing natin. Saksak. Mila yung standby, punta tayo sa my mirror. Yung labas yung Samsung Smart TV. Yun, naka-EV input po yung unit natin. Yun, labas yung kanyang display. So yun lang yung naging problema, no? Back to normal ulit yung unit natin. So yun, magandang araw sa inyo lahat mga paps, no? And welcome back sa ating channel. So for today's video, meron tayong gagawin isang Samsung 40 inches, no? Ayan, 40 inches. Bali, binuksan na po natin siya para mabilis yung video natin. At saka yung model niya, saka na lang lalagay natin sa my description, no? So yung problema niya is wala siyang power dead set yung unit natin. Tapos nung pagbukas natin, nakita natin problema, ito yung bumungad sa atin, no? Yan. Ano ba yan? Isang HV capacitor or high voltage capacitor yan. Bali filter po yan ng ating drain at saka ground. Dito siya, oh. Yan. Drain at saka ground. Ayan. Ang naging problema or naging resulta niyan, ito, no? Ang nakita natin is sabog po yung capacitor na to. Ayan, oh. Sabog po siya. Then chinek natin yung fuse. Nag-open din yung fuse natin. Ito, nag-open siya. Kaya gagawin natin ito is gagamitin ng troubleshooting, no? Bali, i-jumper natin tong, lagyan natin ng magnetic wire, mga 3 ampere siguro. Troubleshooting natin yung pamamaraan natin bago natin palitan ng totoo or ganitong fuse. Pero dito sa amin, pwede na yun, jumperan mo lang yan na mga number 33 na magnetic wire, 33, then 3 piraso na sa mga yan, 3 amperes, 3.2 ata. Ayan. So gagawin natin ito, papalitan natin to kasi chinik na po natin yung kanyang primary side. Ito filter, na-check natin, wala namang problema. Itong diode, kasi pumutok yung fuse, pumutok yung fuse. So chinik natin yung diode, primary diode, tapos yung kanyang regulator, itong MOSFET na to. Ito yung lapit sa may pumutok na parts. Ayan, no? So chinik natin to, and the rest ng mga parts dito sa may primary side natin is po siya, normal. So siguro yung dahilan kung bakit pumutok yung fuse is dahil dito, kasi to meron ng leak. Kung i-test mo siya yung kanyang paa, nakakaroon na siya ng leakage, no? Ayan. So gagawin natin, try natin to kung papalitan yung capacitor na to, tapos i-check natin, tapos jumperan natin yung fuse kung talagang ito lang ba talaga yung problema or may iba pang problema. Kasi chinek na rin natin yung secondary side natin. Ito, normal yung ating secondary, and dito sa may primary rin, yung problema is yung capacitor at saka fuse yung nakita natin. The rest ng mga parts, chinek natin is normal po siya. So meron na tayong hinanda, meron na tayong ready dito, isang capacitor ito. Bali yung value ng capacitor na to, ito yung number ng capacitor na to is siya, 221/1 kb. So ito yung papalit natin na binunot lang natin sa may ibang board. So yung number niya, makita, ayun, 221 1 kb. So ito yung papalit natin dito. Try natin, baka gumana agad yung unit natin, no? So balik muna tayo pag naikabit na natin. So ito, continue tayo, no? Ayan, bali na jumperan na po natin yung fuse. Ayan, no? Mga 3 piraso po yan. Yung gamit natin is, saan yung pang jumper natin? Ito, 3 piraso nito, nasa mga 33 yung number ng magnetic wire na to. And tapos ito yung capacitor na sira, oh. Sunog talaga, nahati talaga. So dalawa yung capacitor na to. So ito na po yung pinalit natin. Yan, same value po yan, same number po yan. Ayan, 221 1 kb. Ayan. Then testing na natin, makita natin kung gagana ba agad yung unit natin or meron pang problema or baka sasabog ulit yung fuse. So sasak natin. Ayan, hindi po sumabog yung fuse. Meron po siyang standby. Ayun, pumukas na po yung kanyang smart TV. Tingnan natin dito sa may mirror. Ayan, no? Naka EV po yung unit natin. Ayun, lumabas na po yung kanyang display, yung kanyang no cable connected. So nag-display na po yung unit natin, gumana siya ulit, no? So yung naging problema niya, nag-open yung fuse dahil doon sa may capacitor na
sakto. Sabog yung kapasitor, tapos pinalitan natin, tapos nag-jumper tayo ng panibagong fuse, then tinesting natin, so nag-normal ulit yung unit natin, no? So ito lang yung naging problema niya, kapasitor. Ito yung dahilan kung bakit sumabog yung fuse. So buti hindi nadama yung ibang parts, no, tulad ng MOSFET na to, at saka yung diode, kasi talasan kapag sumabog yung fuse, yung problema, shorted yung MOSFET, shorted din yung diode, at madadamay pati yung ating oscillator, yung kanyang PWM. So sa unit na to, yung naging problema lang is capacitor, tapos yung kanyang fuse. So pinalitan natin, back to normal na ulit siya. Saksak natin ulit para makita natin yung kanyang smart TV. Smart TV na po itong unit na to. Ayun, labas yung Samsung Smart. Naka-AV input, tapos lalabas yung kanyang display. Ayun. Ayan. So, goods na goods na po yung unit natin, no? Back to normal na po yung unit natin. So, ito lang yung gusto ko yung bahagi sa araw na to, and sana kahit pa paano may nakuha kayong ideas ting ginawa ngayon mga paps, no? May God be with us always, and this is your service, the technician. See you in our next video. Bye bye.